Naghahanap ka rin ba ng negosyo na magandang simulan ngayon? Yung maliit lang ang kailangan na kapital sa pag-uumpisa at merong potensyal na kumita ng malaki. Karamihan sa ating mga kababayan ngayon ay nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo at isa sa pinakaunang naiisip ng marami ay ang food business. Ang kagandahan sa ganitong uri ng negosyo ay palaging may demand dahil lahat ng tao ay kumakain araw-araw. At isa pa, hindi ito nangangailangan ng malaking kapital para makapagsimula. Kahit wala ka pang sariling pwesto at nasa bahay ka lang tapos gagamitin mo ang social media sa pag-market ng iyong negosyo, ay meron pa rin itong potensyal na kumita ng malaki. Kaya kung marunong kang magluto o may recipe kang palaging hinahanap-hanap ng mga tao, pwede mo yang gamitin para magsimula ng isang maliit na negosyo at kumita ng extra. Kung gusto mong malaman ng iba't ibang food business na patok at merong mataas na demand sa ating bansa, panoorin mo hanggang dulo ang video. Dahil ibabahagi ko sa iyo ang 7 food businesses na pwede mong simulan sa inyong lugar. Kung handa ka na, simulan na nating talakayin ang unang negosyo. Number 1. Silog Meals. Ang silog meals ay kombinasyon ng sinangag, itlog at karne gaya ng corned beef, longganisa, hotdog, tocino at iba pa. Paborito ito ng maraming Pinoy, tulad ng mga estudyante at mga empleyado dahil mura, mabilis ihanda at nakakabusog. Dahil sa mataas na demand at simple lang ito lutuin, ideal ito para sa mga gustong magsimula ng maliit na food business. Sa pagsisimula, kailangan mo ng simpleng gamit gaya ng kalan o stove, kawali, rice cooker, chopping board, lamesa at food containers. Para naman sa sangkap, kakailanganin mo ng bigas, itlog, cooking oil at pangunahing ulam depende sa variant ng silog na gusto mong ibenta tulad ng tapa, longganisa, hotdog at tocino. Halimbawa, kung magluluto ka ng 20 servings ng long silog, kakailanganin mo ng 1 kilo ng bigas, 1 dozen na itlog, 20 pirasong longganisa at mantika. Sa kabuuan, nasa 350 pesos lang ang estimated cost para sa 20 servings o 17 pesos and 50 cents per meal. Para sa suggested retail price, pwede mong ibenta ang isang silog meal sa halagang 40 pesos hanggang 60 pesos. Depende sa iyong location at sa klase ng ulam. Halimbawa, kung ibebenta mo ang long silog ng 50 pesos at nakakagastos ka ng 17 pesos and 50 cents kada meal, kikita ka ng 32 pesos and 50 cents sa bawat order. Sa 20 meals araw-araw, pwede kang kumita ng humigit kumulang 650 pesos o 13,000 pesos kada buwan kung tuloy-tuloy ang benta. Sa marketing, importante ang visibility. Pwede kang magsimula sa harap ng bahay, sa karinderya o maglako sa malapit na lugar. Gamitin mo rin ang mga social media platform tulad ng Facebook at TikTok para magkaroon ng exposure ang iyong negosyo. Pwede ka rin magpagawa ng signage na merong promo. Para magtagumpay sa ganitong negosyo, kailangan mong maging consistent sa lasa, malinis na paghahanda at magandang pakikitungo sa mga customer. Huwag tipirin ang lasa kahit gusto mong makatipid sa ingredients. Dahil sa long term, mas pipiliin ng tao ang masarap na pagkain kahit medyo mas mahal. Alamin mo rin ang takbo ng demand. Mas maraming tao sa umaga, maghanda ng extra. Kulang ang benta sa hapon, mag-post online para sa delivery. Sa simpleng pagsisimula at tamang diskarte, ang maliit na silog business ay pwedeng lumago at maging pangmatagalang pagkakakitaan. Number 2. Fried chicken o chicken wings. Ang pagbibenta ng fried chicken o chicken wings ay isa sa pinakasikat at patok na food business ngayon. Sa dami ng mahilig sa crispy at malinamnam na chicken, hindi na nakapagtataka kung bakit palaging mabenta ito sa kanto, food court o kahit online. Kaya maganda itong simulan bilang isang small food business. Para magsimula, kailangan mo ng mga pangunahing sangkap tulad ng manok, harina, itlog, breadcrumbs at mga pampalasa gaya ng asin, paminta at paprika. Kailangan mo rin ng cooking oil, kawali o deep fryer, kalan o stove at food containers. Halimbawa, kung bibili ka ng 5 kilo ng chicken wings na tig 200 pesos per kilo, gagastos ka ng 1,000 pesos. Kasama pa ang oil, breading at iba pa. Aabot ng humigit kumulang 1,600 pesos ang initial ingredients para makagawa ng 50 to 60 servings.
Huwag kalimutang isama sa costing ang LPG, tubig at disposable packaging kung magbebenta ka online o take-out. Sa pagbebenta naman ay pwede mong ibenta ang isang serving ng chicken wings o 3 piraso sa halagang 100 to 120 pesos. Depende sa flavor at lokasyon. Kung makabenta ka ng 50 servings kada araw sa halagang 100 pesos, kikita ka ng 5,000 pesos. Ibawas mo na dito ang gastos na 1,600 pesos, meron kang net income na 3,400 pesos. Ang target market mo rito ay mga estudyante, empleyado, riders at kahit mga kapitbahay na naghahanap ng affordable pero masarap na ulam. Para sa marketing strategy, pwede kang gumawa ng page at channel sa Facebook at TikTok. Mag-post ka ng mouth-watering photos at short videos habang niluluto mo ang manok. Mag-offer din ng promo gaya ng buy one get one wings sa opening week. Maglagay ka ng tarpaulin sa tapat ng bahay o tindahan at makipag-partner sa delivery rider sa paligid para mas mapalawak ang exposure ng iyong negosyo. Importante rin ang word of mouth, kaya siguraduhin consistent ang masarap na lasa para babalikan ka ng mga customer. Kung gusto mong magsimula sa maliit, pwede sa harap ng bahay muna o online pre-orders lang sa mga kaibigan at kapitbahay. Gamitin ang mga existing na gamit tulad ng kalan, kawali at basic utensils. Kapag consistent na ang kita, ay doon ka na unti-unting magdagdag ng mas magandang packaging, flavors at equipment. Ang sikreto sa tagumpay sa food business ay ang quality ng produkto, consistency ng lasa at maayos na pakikitungo sa customer. Kung masipag ka, magaling makitungo sa mga tao at handang matuto sa feedback, malayo ang mararating mo sa negosyong ito. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang ipromote ang librong Rich Dad's Guide to Investing ni Robert Kiyosaki. Isa sa magagandang lessons na matututunan mo sa librong ito ay ang kahalagahan ng pag-develop ng investor mindset bago pa man mag-invest ng pera. Tinuturo ng libro na hindi sapat ang kumita lang ng sahod. Dapat marunong ka ring magpalago ng iyong pera sa pamamagitan ng tamang pag-unawa sa negosyo, assets at cash flow. Kaya kung meron kang ekstrang pera ngayon at gusto mong bumili, pindutin mo lang ang basket icon sa gilid ng ating video at mag-process ng iyong order. Salamat! Number 3. Burger at Fries Combo. Ang combo ng Juicy Burger at Crispy Fries ay isa sa mga paboritong pagkain ng maraming Pinoy, kaya't madalas itong mabenta sa mga food stalls, school canteen at kahit online delivery. Sa dami ng mahilig sa comfort food, meron itong malaking potensyal para pagkakitaan. Ang kagandahan dito ay mabilis lang itong lutuin, madaling i-set up at palaging may demand lalo na sa mga estudyante, empleyado at mga taong laging nagmamadali. Para makapagsimula, kakailanganin mo ng mga pangunahing sangkap tulad ng burger buns, ground beef o ready-made patties, lettuce, kamatis, cheese, burger sauce, potato fries, mantika at seasonings. Kailangan mo rin ng basic na gamit gaya ng grill o frying pan, tongs, paper food containers at cooler para sa ingredients. Sa starting capital na nasa 5,000 to 10,000 pesos ay makakagawa ka na ng 20 to 30 servings na combo meal, depende sa laki ng burger at dami ng fries. Kung ibebenta mo ang burger and fries combo sa presyong 69 to 99 pesos at ang cost per meal mo ay nasa 35 to 45 pesos, maaari kang kumita ng halos doble. Kapag consistent ang quality ng lasa at mabilis ang serbisyo, tiyak na babalik ang customers at sasabihin pa niya ito sa kanyang mga kakilala. Mas maganda kung may add-ons ka rin tulad ng drinks o extra cheese para sa dagdag kita. Para sa marketing strategy, importante ang magandang presentation ng pagkain at packaging. Maganda kung may catchy name ang iyong burger combo, may simpleng logo at malinaw na menu. Gumamit ng Facebook page o Messenger para sa orders at inquiries. Mag-post ng mouth-watering photos at promo tulad ng buy 2 free drink o combo for 2. Kung may physical stall ka, lagyan ito ng visible signage at panatilihing malinis at presentable ang lugar. Pwede mo ring i-collab ang negosyo mo sa mga malalapit na tindahan o karinderya para mas lumawak ang reach. Kung maliit lang ang iyong puhunan, pwede kang magsimula sa home-based setup o magtinda muna sa harap ng bahay. Unti-unti kang magdagdag ng equipment at menu items habang lumalaki na ang kita. Magsimula sa simpleng burger, tapos magdagdag ng cheese, bacon, or chicken variants kapag may regular customers ka na.
Ang sekreto sa pagpapalago ng ganitong negosyo ay consistency, good customer service, at pagiging bukas sa feedback. Number 4. Food in a jar business. Ang food in a jar na negosyo ay isang patok na ideya sa larangan ng food business. Ito ay mga pagkaing nakapreserve o nakalagay sa garapon tulad ng gourmet tuyo, chili garlic oil, baked macaroni, chicken pastel, peanut butter at kung ano-ano pa. Malaki ang demand nito lalo na sa mga office workers, online shoppers at mga taong laging on the go. Bukod sa matagal ang shelf life ng mga ito, maganda rin itong pangregalo kaya't uso rin ito tuwing holidays o sa mga special occasions. Para makapagsimula, kailangan mo ng malinis na garapon, cooking equipment tulad ng kasirola, kalan, measuring tools at mga sangkap depende sa recipe ng ibebenta mong pagkain. Halimbawa, kung gagawa ka ng chili garlic oil, kailangan mo ng bawang, siling labuyo, mantika at condiments. Ang estimated na puhunan sa pagsisimula ay maaring nasa 2,000 to 5,000 pesos. Depende sa dami at klase ng produkto. Ang suggested retail price ay maaaring nasa 100 to 250 pesos kada garapon at maaari kang kumita ng 30 to 100 pesos, lalo na kung sarili mong gawa ang produkto at may unique twist. Mas mataas pa ang tubo kung ikaw mismo ang nagde-deliver o nagbebenta online. Para mapansin ang iyong produkto, dapat ay maganda ang packaging, may malinaw na branding at aktibo ka sa online marketing. Gumamit ng Facebook at TikTok para ipakita ang proseso ng iyong paggawa. Maganda ring magkaroon ka ng buy one take one promo sa umpisa para mahikayat ang unang batch ng customers. Huwag din kalimutang gumawa ng label na may ingredients, expiration date at contact info para mukhang professional. Kung gusto mong magsimula ng maliit, pwede kang magsimula sa 10 to 20 jars muna, ibenta sa kamag-anak, kaibigan o kapitbahay. Gamitin ang feedback nila para i-improve ang lasa, presyo at packaging. Kapag okay na ang takbo, pwede kang mag-post online, sumali sa bazaars o magpa-consign sa mga shops o pasalubong centers. Ang susi sa success ng ganitong negosyo ay ang consistency sa quality, tamang pricing at mahusay na customer service. Sa iyong sipag at tiyaga, kaya mong palaguin ito mula sideline tungo sa isang legit at kumikitang negosyo. Number 5. Barbecue. Ang barbecue ay isa sa pinakapatok at madaling simulan na uri ng negosyo. Mula sa kanto hanggang sa mga food park, laging may taong naghahanap ng masarap at abot kayang ihaw-ihaw. Ang barbecue ay kadalasang manok, baboy, isaw at iba pa. Bukod sa mura at madali lang lutuin, mataas ang demand nito lalo na sa hapon hanggang gabi, kaya maganda itong pagkakitaan. Sa pagsisimula ng barbecue business, kakailanganin mo ng mga pangunahing sangkap tulad ng karne, toyo, asukal, suka, bawang, paminta at iba pang pampalasa para sa marinade. Kailangan mo rin ng uling, ihawan, barbecue sticks at pang-display na mesa o maliit na cart. Sa puhunan na 2,000 to 5,000 pesos, makakabenta ka agad lalo na kung magsisimula ka sa maliit na batch. Ang presyo ng barbecue per stick ay nasa 15 to 20 pesos depende sa laki at uri ng karne. Halimbawa, kung ang puhunan mo sa isang stick ay 7 pesos at binebenta mo ito ng 15 pesos, kikita ka ng halos 100% na tubo bawat isa. Kapag consistent ang bintahan, pwede kang kumita ng 500 to 1,000 pesos araw-araw kahit sa maliit na pwesto lang. Sa marketing strategy, pinakamabisang paraan ang word of mouth at physical presence. Magandang pwesto sa tapat ng eskwelahan, opisina, terminal o kahit sa harap lang ng bahay mo kung matao sa lugar. Malaking tulong din ang social media. Mag-post ka ng mga larawan ng produkto mo sa Facebook. Sumali sa local buy and sell groups. Siguraduhin lang na malinis, presentable at masarap ang barbecue mo para babalikan ito ng mga customer. Para makapagsimula ng maliit, pwede kang magtayo ng mini barbecue stand sa tapat ng bahay. Gumawa ka muna ng 50 to 100 sticks kada araw habang tinitingnan mo kung gaano kataas ang demand sa inyong lugar. Kapag naging regular na ang customer at lumaki ang kita, maaari ka nang magdagdag ng ihawan, mag-hire ng helper at lumipat sa mas magandang pwesto. Ang susi para mapalago mo ang ganitong negosyo ay ang masarap na marinade, consistency ng lasa, malinis na operasyon at mahusay na pakikitungo sa iyong mga customer.
Number 6. Classic Pinoy Snacks. Ang pagbibenta ng mga Pinoy snacks tulad ng turon, banana Q at kamote Q ay isa sa mga simple pero patok na paraan para makapagsimula ng food business. Mataas ang demand sa mga ito dahil ito ay paborito ng masa, mura, masarap at nakakabusog ang mga ito kaya't laging hinahanap lalo na tuwing merienda sa hapon. Sa bawat kanto o palengke, makikita mo ang mga nagtitinda ng ganitong produkto at hindi nawawalan ng bumibili. Ang mga sangkap na kakailanganin ay simple lang, tulad ng saging, kamote, asukal na pula, mantika at lumpia wrapper para sa turon. Pwede kang magsimula kahit sa 500 to 1,000 pesos na puhunan. Ang target market mo dito ay mga estudyante, empleyado, tricycle drivers at mga taong abala at naghahanap ng mabilis pero masarap na merienda. Ang presyo ng bawat piraso ng turon, banana Q o kamote Q ay nasa 15 to 25 pesos depende sa laki. Kung makakabenta ka ng 50 piraso kada araw sa halagang 20 pesos, kikita ka ng 1,000 pesos. Bawasan mo sa puhunan na 400 to 500 pesos, may net income ka na 500 to 600 pesos kada araw. Sa loob ng isang buwan, malaki-laki na rin ang pwedeng kitain kahit simpleng negosyo lang ito. Number 7. Siomai, siopaw at mami combo. Ang pagbibenta ng siomai, siopaw at mami combo ay isa sa mga patok na food business na swak sa panlasa ng maraming Pinoy. Laging may demand dahil mura at masarap. Madalas itong nabibili sa mga kanto, terminal, school areas at food stalls sa palengke. Ang combo meal na ito ay swak sa gutom pero pasok pa rin sa budget, kaya siguradong may uulit at babalik na customer. Sa puhunan na 5,000 to 10,000 pesos ay pwede ka nang magsimula kahit sa tapat lang muna ng inyong bahay. Ang mga kakailanganin na sangkap ay giniling na baboy at manok para sa siomai at siopaw, harina para sa dough ng siopaw, noodles at sabaw para sa mami, pwedeng chicken o beef stock, gulay tulad ng repolyo at carrots at mga pampalasa. Kailangan mo rin ng steamer, kalan, kaldero at maliit na food cart o lamesa kung nagtitinda ka sa labas. Kung ibebenta mo ang combo ng 3 piraso ng siomai, isang siopaw at isang mangkok na mami, pwede mo itong presyohan ng 79 to 99 pesos. Ang tubo ay pwedeng umabot ng 30% to 50% kada combo, lalo na kung marunong kang mag-budget at maramihan bumili ng ingredients. Para sa marketing strategy, ang pinakamabisang paraan ay ang visibility at word of mouth. Kung may pwesto ka sa lugar na maraming tao, madali ka lang mapapansin kung nasa tapat ka ng eskwelahan o palengke. Maganda ring mag-post sa Facebook Marketplace o local groups para makakuha ng online orders. Para magsimula ng maliit, pwede kang mag-umpisa sa bahay, magbenta sa kapitbahay o magdala ng order sa opisina. Gamitin mo ang kita para unti-unting magdagdag ng kagamitan o mag-expand sa maliit na pwesto. Importante ang consistency ng lasa at linis ng pagkain. Kung nakikita mong tumatangkilik ang mga tao, saka ka magdagdag ng item sa menu o magbukas ng bagong spot. Maging madiskarte, matyaga at laging bukas sa feedback ng customer para tumagal at lumago ang iyong negosyo. At yan ang 7 food businesses na pwede mong simulan ngayon. Sa mga food business na tinalakay natin, alin sa mga ito ang marami kang natutunan? At sa iyong palagay, anong mga food business pa kaya ang magandang pasukan? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan. At i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.